Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Happy Valentine sa inyong lahat. Guys, may dalawa tayong pag-uusapan ngayon. Okay? Una nating pag-uusapan itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Si Nico, no? Si Nico, itong si Vice President Inday Sara Duterte. Grabe. Kung matatandaan ninyo, yung unang video ko, yung latest upload ko, no, before itong video na ito, sinapak itong si First Lady Liza Araneta Marcos, itong si Inday Sara Duterte natin. Ngayon naman, si Nico na naman. Itong si Vice President Inday Sara Duterte. Yan, alamin natin kung ano ang dahilan kung bakit si Nico ni First Lady Liza Araneta Marcos itong si VP Sara Duterte. Okay? Alamin natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong barko ng China. Naging bully na talaga sa Philippine Coast Guard. Okay? Ipapakita kong video na yan at sabay-sabay tayong mag-react ha. Bully na ang China sa ating mga barko sa Philippine Coast Guard. Okay? Yan ang pag-usapan natin, guys. Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makanood, makarinig itong ating balita natin. Ha? Good vibes lang tayo dito. Okay? Help me na i-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na lahat. And also itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. Please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. First Lady Liza Araneta Marcos. Alamin natin kung ano ang dahilan bakit siniko niya itong si Vice President Inday Sara Duterte. Yung sa last video ko, sinapak. Ngayon naman siniko. Ito ay nangyari sa arrival ni Presidente Bongbong Marcos galing sa Japan. Okay? Let's watch the video at sabay-sabay tayong mag-react dito. Okay? Play. Thank you very much. Good evening. Ayan. Ayan si First Lady Liza Araneta Marcos nakatayo. Okay, yung naka-stripes na ng skirt. Yeah, cabinet ministers, cabinet secretaries who are with us. Then nakita nyo tumabi si Vice President Inday Sara Duterte ni First Lady Liza Araneta Marcos. Marami na namang magagalit sa akin dito dahil binigyan raw ko ng Malaysia, which is akin, good vibes lang naman ito. Ipinakita ko itong ating mga bigatin na mga official sa atin sa Pilipinas na normal lang sa buhay na may biruan. Okay? So ating himay-himayin bakit siniko ni First Lady Liza itong si VP Sara. Okay? Thank you. Nakikita ko dyan na present itong si Secretary Abalos at itong si Secretary Remulla. For coming to welcome us back from our trip in Japan. Oh, please sit down. Wait. Our trip in Japan. Pangalawa pala itong si Nico. Tingnan nyo ha. Tingnan yung mabuti si First Lady Liza Araneta Marcos. Tumingin na siya kay Vice President Inday Sara. Parang may sinasabi na siya. Tingnan nyo ha. Vice President. Si Nico na. Isa ha. 1 point. Meron pa ito. Dagdag. Sara Duterte. Isang again ha. Kung hindi nyo nakita pakita ko. Unang siko. Si Nico niya ha. Sit down. Our trip in Japan. Kasi parang may sinasabi itong si VP Sara tumingin. Vice President. Unang siko ha. Okay, pangalawang Sara siko. Duterte, former president and our most... Itong si Presidente Bongbong Marcos nag-acknowledgement na siya kung sino yung present sa kanyang arrival. Okay? The valuable counsel in all of these Ayan, si Liza tumingin na. trips, the former president and now Deputy Speaker
Gloria Macapagal Arroyo. Also accompanying us on this trip was Senate President Mig Subiri and Speaker Martin Romualdez. Senator Mark Villar also joined us. Siko. And of course, I would like to properly greet. Okay. Kasi hindi niya na properly greet yung unang yung papunta pa lang sila na Japan, no? I think it was biniro lang ni PBBM na First Lady Imelda Marcos, kaya nga nakatuwaan doon eh. Ngayon naman, properly greet na ang ginawa ni PBBM kay First Lady Liza. Tingnan nyo ha, bakit si Nico? Our First Lady Liza Araneta Marcos. Tingnan nyo. Si Nico. Oh, si Vice President Inday Sara Duterte, ayan nakatawa. Baka siguro may ibinulong na sila lang ang nakarinig. Tingnan nyo, si Nico, ayan. Tingnan nyo ang labi ni First Lady, gigil na gigil. But talaga masasabi ko guys na kapag may acknowledgement na kagaya nito, no? Nagbibiruan talaga itong dalawa, no? Sobrang close nila talaga, masasabi ko 'yan. Pasay District Representative. Again, last. Tawang-tawa yung akong sinapak eh. Ngayon naman si Nico na naman, marami na namang magagalit sa akin dito, yung mga nag-comment sa akin na raw ako, negative raw ako, malisyoso raw ako, na hindi nga nila pinanood yung video na para sa akin yun, pang-good vibes yan sa umaga natin, no? Na masasabi ko talaga na itong mga tao na ito ay normal lang na tao kagaya natin, na very humble nga itong mga tao na ito, no? Na kahit malaki ang problema sa atin sa Pilipinas, marami silang ginagawa, sobrang busy nila, ngunit nagbibiruan pa rin sila they find time na nagkabiruan pa rin sa mga ganitong bagay, no? Na normal, just like us. Okay? Again, panoorin natin. Talagang gumanon si Inday Sara eh. Okay? So, District Representative. nag-speech itong si Presidente Bongbong Marcos, no? After the acknowledgement, in-explain niya kung ano nangyari sa Japan, naging successful yung kanilang pag-travel doon, no? Especially sa investors, especially sa to convince Japan sa ating armed forces, no? Sa ating military, kung ano yung mga agreement. So, i-discuss yan lahat ni PBBM as usual, no? At merong mga details yan na i-discuss si PBBM. Ngunit hindi na natin yan i-explain lahat. Ito lang ang aking yung itong mga gesture na ganito, no? Na ito yung aking ini-vlog na meron tayong makukuha na lesson dito, yung pagsiko ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pati nga yung papunta pa lang sila sa Japan, sinapak nga. Ibig kong sabihin dito sa vlog ko, sometimes kahit seryoso ang buhay politiko dahil sa daming problema ng ating bansa, ay still na they manage pa rin na to enjoy sa ilang sa sarili, no? Na nagbibiroan, parang normal lang na tao sa atin, parang kaibigan, ganon, ganyan, no? It really shows na talagang totoong tao itong ating mga leaders natin. At I would like to congratulate Presidente Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Japan na naging successful, sa ating First Lady Liza Araneta Marcos, no? Panoorin nyo ring vlog ko, yung last vlog ko, kasi may kaugnayan pa rin dito, no? Sa pagpunta nila sa Japan. Yan nga, sinapak itong si VP Sara ni First Lady, okay? So ngayon naman si Nico, okay? So ang makukuha na lesson natin is kahit mataas na ang tayo, kapag in the future meron tayong magagampanan na
let's say umasenso ka, okay? Naging leader ka sa isang organisasyon, kahit mataas ka na, still sila naging humble pa rin sa kanilang kalagayan. This only shows itong mga gestures na ito na humble itong ating mga leaders. Okay? So, mag-comment, mag-react kayo anong masasabi nyo sa pagsiko ni First Lady Liza kay VP Sara. Anong ibig sabihin doon? At ano ang sinabi kaya ni VP Sara? Okay? Mag-comment, react, babasahin natin yan. Kahit magalit kayo sa akin, okay lang yan sa akin. Mag-comment kayo, i-bash nyo ako, okay lang yan. Let's be open-minded. Ako open-minded ako sa inyo. It's okay. Bash nyo ako, walang problema. Okay? So, move forward tayo sa ating next na topic na itong barkong China Coast Guard binuli ang Philippine Coast Guard na tinirahan ng military grade laser. Na ito naman yung laser na ito kapag matama ito sa mata para kang masisilawan ka at mabubulag ka for a time, no? Na hindi ka makakita for how many minutes. So masasabi ko talaga itong gesture na ito, bully talaga itong China. Okay? So panoorin natin itong video at alamin natin ang mga detalye dito kung ano ang nangyari at sabay-sabay tayong mag-react dito. Okay? Play. Kinondena ng Philippine Coast Guard ang ginawang pagtutok ng China Coast Guard ng umano'y military-grade na laser sa BRP Malapascua. That is military-grade laser. Hindi yan ordinary na laser nung ating mga laruan o yung sa diskohan, no? Ito, military-grade laser. Ito ng pansamantalang pagkabulag sa crew ng barko. Naganap ang panibagong pangaharas na yan habang umaalalay ang PCG sa paghahatid ng mga Pati yung mga newscaster galit. supply sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Tinutukan yan ni Maki Pulido. Sa video mula sa Philippine Coast Guard, makikita sa di kalayuan ng barko Ayan, yung video na yan, video ng Philippine Coast Guard. Okay? Nagvi-video sila ngayon sa barko ng Chinese Coast Guard. Ayan. China Coast Guard. Maya-maya, may kulay green na ilaw mula sa barko ng China na ilang ulit na isininag sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua. Oh, ayan, oh. Ayon sa PCG, Ayan. Ito sa video, hindi yan makabulag, no? Pero sa personal, masakit yan sa mata, guys. military-grade laser ang ilaw na ito. Tumama ang laser sa bridge o command center ng isang barko. Grabe. Sabi ng PCG, sa lakas ng sinag nito, aabot daw sa 15 segundong pansamantalang nabulag ang mga... Diba? Makabulag yan ng mata. Nakasisira nga yan ng mata eh. Mga nagmamando ng barko. Perhaps sa kanila may mga iba-ibang dahilan. Pero sa atin, siyempre, that is uncalled for. Yan kasi ang tanong ngayon ng ating Coast Guard. China, anong ibig sabihin ng pag-laser nyo sa amin? Ha? Sagutin nyo yan. We strongly denounce that actually. Alam naman natin, it causes temporary blindness. Kakaawa naman yung mga tao natin. Yung nakakaawa. Coast Guard natin. Sabi ko nga sa kanila, Nangyari ang insidenteng yan noong February 6 habang umaalalay ang BRP Malapascua sa isang private shipping vessel na maghahatid ng supplies sa mga sundalo nating nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. You know, ang bully. Hindi sila takot sa atin. No, talaga yung laser sila. No? Shoal. Nakadiretso naman daw ang resupply ships. Buti na lang yung ating Coast Guard hindi may tupak yung utak ng Coast Guard natin kasi kung may tupak pa yan, tinirahan na yan eh. Sa Ayungin Shoal. Pagkatapos daw tutukan ng laser ang BRP Malapascua, binuntutan pa sila ng China Coast Guard. So what they did is umalis na lang sila doon sa lugar, doon sa Ayungin, and join BRP Teresa Magbanua doon sa mga islands ng lakas, ng likas, lawak, patag, kung saan naman nagkakaroon ng resupply mission. Para sa Defense Department, nakakagalit ang ginawa ng China. Nakakagalit talaga. No?
sana naman may gawin itong si Presidente Bongbong Marcos natin tungkol dito, no? Kasi marami ng beses tayo na pumunta sa China, panahon pa ni former President Duterte, ngayon naman si Presidente Bongbong Marcos. Sana naman itong mga ganitong bagay na mga gesture na ito ay masolusyonan na ito. Ano bang ibig sabihin nito? At yung mga Coast Guard na yan, call ang kanilang attention sa kanilang Prime Minister. Maganda talaga yun eh. So already parang offensive yung... Offensive talaga, kaya nga Secretary Galvez. Yung ginagawa ng China ng yung direct laser. It's not that safe. It is it's not appropriate. time for the Chinese government to restrain its forces so that it does not commit any provocative act. Pero itong China, marami rin itong naitulong sa atin sa panahon ng COVID, no? Tinutulungan rin tayo nito. Pero when it comes to the WPS, tong West Philippine Sea, ganito ang mga nangyari, guys. Kabaliktaran. That will endanger the lives of people. Ayon sa defense analyst at military historian na si Jose Antonio Custodio, may tuturing mang non-lethal weapon ang ginamit na laser, pinagbabawal daw itong gamitin kung mapayapa ang paglalayag dahil delikadong epekto nito sa pisikal na katayuan ng target, tulad na lang ng pansamantala. Yan bawal yan. Dapat malaman ito ng Chinese government para maparusahan yan ginawa niyan. No? Ano ba ito? Nagbibiro ba tayo dyan na ganyan ang kanilang gagawin? Ang mabulag ang ating mga Coast Guard. Hindi yung sa kagaya ng Star Wars or Star Trek na mga lasers na destroying, no, like cannons or guns, no. This one naman is a different type of it's still not of that level. It falls under mga non-lethal weapon categories, no, na designed to. Pero this is baiting, di ba? No? Nakagagalit yung ganyan kahit nagbibiro sila ng ganyan, o hindi ko alam kung nagbibiro ba sila o anong ibig sabihin, still inappropriate, no? Bad action para sa akin, no? Disrupt or mako-comment nyo dyan, capacitate. You're not supposed to disrupt, no, a peaceful grabe yan. In person, masakit yan sa mata. Passage of any vessel. Those things kasi can lead to accidents, no? So what the Chinese are doing are very dangerous. Hindi ito ang unang beses na gumamit ng lasers ang China sa barko o eroplano ng ibang bansa. Noong nakaraang taon, nagreklamo rin ng Australia nang sinaga ng kanilang surveillance aircraft ng laser katulad nito mula sa isang barko ng China. Yan ay kahit nasa loob ng kanilang exclusive economic zone ng eroplano ng Australia. Sabi noon ng ilang analyst, dahil ginagamit ang laser na pang-asinta sa isang target bago ito pasabugan, may tuturing itong isang hostile act. Correct. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs. So parang hostile act ang kanilang ginawa. Laser nyo, kasi natutroma na yung Coast Guard Laser, baka anong sunod nito? Titirahin na ba tayo? Di ba? Ganon yung Ng Chinese Embassy. Para sa GMA. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa ginagawa ng China sa atin, no? Kitang-kita ang video, alam nyo kung anong ginawa ng China. So, mag-comment, mag-react kayo. Tama ba na ginanon tayo ng Chinese Coast Guard? Okay? Comment, react, babasahin natin yan, guys, yung mga comment, suggestion, anong dapat gawin ni Presidente Bongbong Marcos dito, ano ang dapat gawin ng Chinese government sa mga ganitong bagay. Comment, react kayo, babasahin natin yan. Guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, itong ating balita, no? Itong pang-good vibes natin na balita at itong ginagawa ng China sa atin. At yung mga bago pa lang dito sa aking channel, sa aking page sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow Bakanyamen para tuloy-tuloy ang ligaya at makapagserbisyo ako sa inyo na i-update ko kayo sa mga pangyayari sa Pilipinas. Okay? Subscribe na and follow na kayo. Madali lang yan. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito.
See you in my next video. Panoorin nyo itong before this video, no? Meron maganda rin yung video ko doon about yung sinapak na maraming nag-react doon. So guys, ganito na lang. Bye sa inyo lahat. Happy Valentine's Day.